Doon ako nag-trending, ma'am eh. Kasi sabi nila yung sa mukha ko daw is may pinipig daw, ganun, parang ice cream daw. Opo. Meron na ba pinipig? Ipapakita sa nila kung paano yung ginawa ko dati. Ito yung ginawa ko dati. Nakaganyan, no? Ah, ganyan ba? Tapos, Bakit mo ginanon? kaparehas daw po eh. Masarap. Sobrang stress ako. Breakout. Nag-breakout po ako talaga. So, ganun kalalaki? Nakita ko talaga, as in, ngayon mas malaki pa nga dito eh. Sabi pa niya iba doon, bundok daw yun ng mayroon daw ng yun, Mount Makiling, may mga ganun daw. Ganon? Grabe naman May share, isang buong Sierra Madre to Kasi malaki talaga, ma'am eh. Ito, Bulgang Mayon daw to, tapos dito, Sierra Madre, kasi isang buong dikit eh. Ano ngayon? Ano mo ngayon? Wala na. Wala, ma'am. Oh. Base isa na lang po. Kasi may doktor niya, may, kada tubo niyang inject agad. Wow! Wala na kayong panglalahit sa akin, ipapa-inject ko na agad dyan. May nagsabi ba sa'yo na yung itsura mo ng pangit, gano'n? Opo, ma'am, daming beses, ma'am. Gusto ko nga sabihin sa kanila eh, pasalamat ka, gwapo ka, at hindi ka tatawagin gwapo at maganda kung walang katulad kong pangit. Kanino kayo kukumpara? Siyempre sa aming mga pangit. Uy, pasalamat nga, binigyan kang pogi ni Lord, dapat thankful ka kasi kami pangit. Kami lahat nagsasakripisyo ng mga panlalait, dapat meron kayo, di ba? Yung lobo pong ginagawa pa ni Catherine Bernardo po sa Kangku yun. Dati po talaga, ang totoong nangyari naman po doon, nagsasorry ako, ma'am. Lagi ko sinasabi, sorry, Ate Kat, sorry. Hindi ko yun sinasadya na sabihin yun. Ba't mo ba sinabi? Lahat naman ng mga sikat may mga basher eh. Merong talagang nagsabi sa akin, bibigyan kita ng 5,000, tapos i-bash mo si ganito, ganyan. Binigyan ka ng 5,000 para i-bash mo si Catherine. Pumayag ka? Tatanong ko lang, di ba, niretoke ka? Opo, ma'am. Ang ganda nung retoke, di ba? Opo, Tapos ma'am. ngayon sinasabi, parang nag-expired. Actually, yun po talaga yung ilong ko. Nag-expand lang yun, ma'am, kasi tumaba po ako. Tapos nagkaroon ako ng mga acne. Sobrang stress kasi nung buntis yung asawa ko, syempre, wala akong trabaho. Na-aksidente yung parents niya. 50-50, parehas. Yung papa ko, na mild stroke. Yung stress ko talaga, dumagdag pa yung mga sinasabi ng tao na laos ka na, parang nag-breakdown ako, nagkaroon ako ng mental, talagang as in, may bumubulong sa akin na, patiwakal ka na, ganun. Alam ng Diyos po, totoo po yan, naglasdas pa ako. Magkano kinita mo nung nasa showbiz ka? Siguro, ma'am, ang pinakamalaki kong nahawakan, 4 na milyon. 4 milyon. Nasaan yun? Wala, ma'am. Nawala. Di ko din alam, ma'am, kung saan napunta yung mga pera na yun, Gastos ako ng gastos. Siguro sa isang araw ko, 100,000, ma'am. Bakit lumaki ulo mo? Parang sobrang na-overwhelm lang po ako sa nangyari sa akin. Walang nag-guidance sa akin. Kaya kung ano yung pinapakita mo sa akin, yun yung reflect ako. Yung mga kasama ko, sila yung mga ayaw mo pa picture. Akala ko normal yun. Sino artista yon? Sa kabilang channel siya, ma'am. Hindi siya, Ano nagustuhan mo kay Sander? Ano po? Parang pogi. Huwag mo pogi. caring po siya. Kumusta si Sander bilang tatay, bilang provider ng pamilya? Ngayon po, okay na po. Kasi dati nga po, parang wala siyang pakialam. Tapos kailangan pa po paghihingi ng gatas dati. Uy, wala ng gatas anak mo. Muntik na po talaga kami maghiwalay. Okay, punta tayo sa bahay ni Sander Ford. Yung kanya tunay na pangalan ay Marlo. Tignan natin kung ano na nangyari dito kay Sander after ng mahabang panahon. Ito sa bahay nila dito sa Dasmariñas. Hello po. Hello po, Hello. Hi, Ma'am Susan. Hello po. Hello. Dito ako unang binubuli nung di pa ako sikat. Talaga? Mga kapitbahay mo? Doon sa amin, sa kabila, sa una namin tinitirahan, nung bata ako. Oo. Ba't may itlog? May Nagtinda kami tindahan dati, po ma'am. kasi. Nagtinda kami dati. Okay. At ano po talaga to, sari-sari store po siya dati. Opo. Natigilan namin siya kasi iniwan namin siya nung nagstay ako sa Manila kasi di ba po i-retoking ako ni Doc Yapi. Napabayaan po kasi Napabayaan namin siya. So dito, pasok tayo sa bahay. Let's go po. Ba? Ano to? Nag-live selling ba kayo? Yes, ma'am. Yan ang kinabuhayan ko po ngayon simula nung nawala ako sa showbiz. Dito ako nag-live selling ng mga product namin, mga namin, katulad ng
Basta lahat madami pa may product, mga beauty product. Oo. Yung sa akin, sa kanya po kasi, beauty product, ma'am. Sa akin, anti-beauty. Anti-beauty yung sa akin. Oo. Kay Jenna, Beauty product. Si Suyo. Sa labas Sa labas po sila na kaibigan po, kasama po namin dito. Kapatid ko, yung bunso, tapos ako. Oo. Yan yung oras namin paggamit nito kasi katulad niyan, nagla-live Ito ba stream. ginagamit nyo? Yes po, nagla-live stream po sila ng gaming. Gaming naman po, naglalaro. Ako naman po, ginagamit ko to for editing. Tapos, yan, ito, yung oras namin para maglilinis kami ng bahay. Nagpapasalamat ako dun sa, ano namin, hindi namin siya fans, parang nanay na rin namin siya tinuturing, si Ninang Belen, na tiga ibang bansa na sinusuportahan niya. Siya po lahat nagbibigay ng iba dyan na yung mga cake. Sinusuportahan niya po kami. Talaga? Opo, wala kasi kami talagang pera. Binapadala niya kami 5K, 10K. Talaga? Galing. Opo. Unang tanong ko sa'yo, anong gusto mong tawag sa'yo? Marlu o Sander? Actually, ma'am, kahit ano naman po tawag sa akin ng mga tao kayong Marlu, kasi yun talaga yung real name ko po. Bali, ang screen name ko lang talaga is Sander. Ano pinagkakaabalahan mo ngayon? Dati po akong artist. Dati ako nagtatalent-talent sa TV. Nagda-dancing-dancing, komedyante, ganyan. Ngayon po, syempre, nung after ng pandemic, talagang nawala. Ang nangyari po sa akin, ma'am, yung wife ko, nakilala ko siya. Nung nabuntis po siya, doon ako nag-start na nagtatrabaho. Na ako sa company po mismo. Company? Yes po. As in, ano po, normal na tao lang. Isa po akong sales marketing. Staff. Naging staff din po ako. Ano yung binibenta mo? Sa alcohol company kami. Yung mga isopropyl. Bakit yun yung naging linya mo? That time po talaga as in, ang hirap kumita ng pera. Lagi sinasabi sa akin ng mga basher ko na, puro ka hingi sa social media, wag ka na mag-vlog, di ka na sisikat. Magtrabaho ka na lang ng normal kasi tatay ka na. Ginawa ko po, trabaho ako, nag-ipon ako. Bukod doon sa pagiging parang sales marketing, nag-ano ka rin? Live stream na po ako ngayon. Eto na nga guys, binuksan ko na siya. Pag in-order nyo siya dyan sa TikTok shop ko, nasa 2,400 plus na lang siya. So guys, mag-check out kayo lang dyan sa yellow basket ko. Sobrang ganda nito at sobrang mura lang. Bago lang sa pandinig ko yung yellow basket na sinasabi nila. Tinatry ko. Sabi ko, maganda rin pala kasi ma'am, nasa bahay ka lang, gagawa ka lang ng video, gagawa ka lang ng ano. Pero, di ba, syempre, may perang pumapasok. Hanggang sa inipon ko. Saan kayo kumukuha ng mga produkto binibenta nyo? Nagre-request kami sa mga product. Kunyari po, gamit ng bata. Tapos magre-request kami sa kanila na, ma'am sir, pwede po ba kami makahingi sa inyo ng X-deal? Pero commission-based lang. Kahit wala kaming TF, pag nakabenta kami ng isang product nila, meron na kaming commission like, sabihin natin mga 10 pesos. Opo. Kung makabenta man ako ng 1,000 peraso sa loob ng isang linggo, malaki na po yun. Ilang taong ka nung nag-asawa ka, tapos ilang taong kayo nung kaanak? Nung nakilala ko po siya, 23 na ako, 24. Si Jenna po, parehas kaming ng TV. Ako dati nag-extra sa 7, siya rin. Nakilala ko siya kay Ma'am Jessica Soho. Oo. Nag-lead role siya nung Gabi ng Lagim. Tapos yun hanggang sa naging parang ligaw-ligaw. Hanggang sa nag-intay ako sa kanya, nagliligawan kami. Pinayagan kami ng parents niya na maging magjowa na kami. Okay. Tapos unexpected yun, nagkaroon kami ng baby. Kumusta buhay, may asawa, may pamilya? Ma'am, ito dito talaga as in dito na pumasok sa akin yung laging sinasabi ng mga magulang natin na pag ikaw tumanda at magka-pamilya ka, malalaman mo kung gaano katigas yung ulo mo. Bali, gift ko po kasi talaga dapat yan sa anniversary namin. Ano po kasi yan diamond painting. Oo Ako po mismo yung nagdikit-dikit. Yan yung isa-isa? Opo, yung ma'am. Tagal po. Payat mo dyan. Opo, Opo. payat Si days po. Sander. Mapayat din ako dyan, ma'am. Siguro timbang ko dyan, ma'am, mga 54. Ha? 54 May timbang ko kamukha dyan. ka artista dyan. Ma'am, hindi naman si Sir Piolo. Wag ganyan. Hoy, hindi. Kamukha mo si Rico yan dyan. Legit po ba? Parang, oo. Ayaw mo? Siyempre, ma'am. Rico yan ngayon, ma'am eh. Tatanggi pa ba tayo? Pogi-pogi ni Sir Rico eh. Ito tatanong ko lang, di ba niretoke ka? Opo, ma'am. Ang ganda nung retoke. Tapos ngayon sinasabi, parang nag-expired. Actually, yun po talaga yung ilong ko nang lumabas ako. Ito na talaga siya, ma'am. Nag-expand lang yan, ma'am, kasi tumaba po ako. Ilong, chan. Tapos nagkaroon ako ng mga acne. Sobrang stress kasi nung buntis yung asawa ko, syempre, wala akong trabaho. Na-aksidente yung parents niya. 50-50, parehas. Yung papa ko, na mild stroke. Yung mother ko, nasa ibang bansa. Nag-broken family kami. So, yung stress ko talaga, dumagdag pa yung mga sinasabi ng tao na, laos ka na, mga ganun-ganun. Siyempre, kahit strong ako, meron pa rin inside na ano eh. Mahina. Yes, oh. Tapos ayun po,
Nagkaroon ako parang nag-breakdown ako, nagkaroon ako ng mental. Talagang as in, may pumapasok sa isip ko, ma'am, may bumubulong sa akin na magpatiwakal ka na, ganun. Legit, ma'am. Alam ng Diyos po, totoo po yan. Naglaslas pa ako. Kasi ma'am, pagod na ako eh. Tuwing gabi po yan, umiiyak ako ng walang dahilan. Mali yun, pero alam ko talagang dumating ako sa point na parang sinisi ko si God. Kasi nga, ito ba yung purpose ko? Kaya ginanito mo ako? Ginawa mo akong pangit? Tapos lalaitin ako ng tao? Tapos papasikatin mo ako para lang ganito ulit gagawin mo sa akin? Sasaktan mo lang din ako? Until na nakakilala ako ng isang tao sa church, doon na ako nag-start na parang kahit na meron ako mental something, parang karoon ako ng antawag dito, anxiety and depression. Ang ginawa ko, ma'am, nagbabasa ako ng Bible. Hindi ko naiintindihan yung binabasa ko, ma'am. Hanggang sa nahihil ko yung sarili ko po. Araw-araw ako nanghihingi ng tawad sa Panginoon sa mga tao na saktan ko. Pero lumalaban ako kasi alam ko mayroon tao naniniwala sa akin. At yung alam ko, inaasahan ako ng anak ko. So, babalikan natin. So, nagparetoke ka na, sikat ka na. Ano yung naramdaman mo? Gaano ka kasikat nung panahon na yun? Feeling ko parang Justin Bieber. Oh, wow. Inasahan mo ba yun na sisikat ka ng ganon? Ma'am, hindi po. Kasi po, that time po talaga, ito po yung story niyan. Dati, pinampon kami sa kapatid ng papa ko. Wala kaming, parang hindi na namin kaya yung mga nangyayari doon. Lumuwas ako ng Manila, ma'am. Nagbenta po ako. Nagtakatak boys po ako. 14 years old lang po ako. Takatak boy. Yung nagbebenta ng mga yosi-yosi. Dito sa MRT Buendia sa Makati. May cellphone yung kaibigan ko. Pa-picture ako. Tapos nag-post ako. Uso nun yung mga K-pop. Parang one day, pagtulog ko, pagising ko, sabi ko, bakit 99 plus lahat ng notification ko? Tapos tinignan ko. Nag-viral pala ako. Ano ba ginawa mo doon? Picture lang ako, tapos nilagay ko sa caption ko na ako yung BTS ng Pilipinas, ganon, ma'am. Teka, yung hindi ka ba narito? Hindi pa ako narito, kinuha si Kuli yung buhok ko. Yun, tapos... So, sabi mo yung BTS? BTS ako ng Pilipinas, tapos ang dami nilang fans. Hindi, binash nila ako. Doon na nag-start. Binash ka? Anong mga bashing sa'yo? K-pop pangit ka, ganon, hindi ka pogi, huwag kang pili nga, ganon, ma'am. Sinishare ako sa lahat ng platform. And then, ayun na, after nun, ma'am, in-interview ako sa GMA, tapos nag-day off na ako, yan na, dyan na po ako nag-start. Ito yung heart ko, alagaan mo. Ay, ayoko niyan, hindi yan. Hanggang sa, yun na, parang, napifeel ko na parang, ito na, nag-aaroon na ng mga communicate sa mga artista, ginigest na nila ako sa mga nila. Kumbaga, kahit i-bash nyo ako, sige, i-bash nyo lang ako ng i-bash. Kasi? Nakikita ko sa TV, basta ako sisikat, gano'n, sa ako, ma'am, gano'n. Ako mag-artista. Ay, naku, dahil napakainit ang panahon nga kita yung tumatagok pa kabawal namin sa Sorry ako. Mag-ice cream muna tayo. Ay, totoo po, tara po. Let's go, guys, let's go. Tara. Tara. Ng ice cream. Ito yung tindahan po na. Tayo. Yeah. Pili tayo ng palamig. Doon ako nag-trending, ma'am eh. Bakit? Kasi sabi nila yung sa mukha ko daw is, may pinipig daw, ganun, parang ice cream daw. Opo. Kaya meron na bang pinipig? May pinipig? At sige nga, pahingi nga. Nag-trending talaga ng sobra-sobra. Una po. Talaga? O sige. Kasi para daw, parang kaparehas daw ng pisngi ko daw. Pero that time talaga, ma'am, matigyawa talaga ako eh. Ito, ma'am. Tatlo? Oh, at pinipig pala to. Tatlo. Si Jenna pala. Dali, tara. Ipapakita sa nila kung paano yung ginawa ko dati. Ito yung ginawa ko dati. Nakaganyan, no? Ganyan ba? Tapos, Bakit mo ginanon? kaparehas daw po eh. Hindi, pero nung ginanon mo ba? Dahil sinabi ka parehas mo. Opo, ganun daw. Talaga? Tapos in-edit nila ng parang pinadark-dark nila yung mukha ko. Kaya akala ko talaga, yung sabi nila, ginamit ko na pong pang-content ko na rin. Ang sarap. Pinipig ba ka mo? Ang sarap. Ang init sa bayan ko eh. Mama siya mo, pinipig daw ikaw. Bumili na kayo na ito. Hindi mo wala ng pinipig. Wala na kasi okay na ako eh. Sobrang stress ako. Breakout. Nag-breakout po ako talaga. So, ganun kalalaki. Nakita ko talaga, as in, ganyan, mas malaki pa nga dito eh. Sabi pa ng iba doon, bundok daw yun ng mayroon daw yung yun, Mount Makiling, may mga ganun daw. Ganon? Grabe naman May yan. share, isang buong share mother to Kasi malaki talaga, ma'am eh. Ano yun? Parang ito kunyari, mayroon dito malaki. Ano ng Pilipinas? Yung mga pala Pilipinas, ma'am. tama. Pero puro bundok daw. Dito maraming kumpol-kumpol dito. Chocolate Hills. Kasi marami, maliliit kumpol-kumpol.
Tapos pag may malaki doon, ito, Bulkang Mayon to. Ito, Bulkang Mayon daw to. Tapos dito, Sierra Madre kasi isang buong dikit eh. Eh, ano ngayon? Ano mo ngayon? Wala na. Wala ma'am. Oh. Base isa na lang po. Kasi may doktor na may, ano eh, kada tubo niyang inject agad. Wala na kayong panglalahit sa akin, ipapa-inject ko na agad yan. Wala na kayo pagkakataon. Wala pagkakataon. Sino nag-ano sa'yo na magparetoke? Siyempre, may friend ako na parehas ko din ng ilong eh. Tapos nagulat ako, bakit ang ganda ng ilong mo? Sabi niya, nagpagawa daw siya. Sige nga, ipakilala mo nga sa akin yung doktor mo, ganyan, dedi. Nag-chat muna pala ako, ma'am, nag-text muna ako sa ko. Hello, doc, this is Marlo Arizala. Vlogger po ako, content creator. Talagang sinabi ko na, may followers po ako na 1 million, ganyan. Gusto ko po sana magkaroon sa inyo ng ex-deal. Tapos, wala, hindi nag-reply, ma'am. Mga ilang araw din nag-reply. Gulat ako may tumawag sa akin. Hello, Sunday, parang Chinese eh. Pumunta ka dito sa clinic ko kasi usap tayo. Si Doc Yapi pala to. Oo. Ma'am, sumigaw talaga ako no ma'am. Yung kapitbahay namin, nagalit pa. Akala na lalo ako sa loto. Dininig ni Lord yung panalangin ko na sana maritoki ako. Sabi ni Doc, sige, papakilala kita sa gantong channel. Sila yung magpapakita, magre-reveal sa'yo. I-ex din lahat ng ano mo. So, nung napalabas na yun, napakita na yung before and after, mas naramdaman mo ba, mas lalo kang sumikat? Yes, ma'am. Paano? O ma'am, parang bukod kay Justin Bieber, parang panahon ako, parang era ako ni Michael Jackson eh. Ganun-ganun ako, ma'am. Kasi yung mga babae, nagtitinginan sila sa akin. Parang tinila na, uy, si ano? Ganun lang, ma'am. Naririnig mo? Oo po, ma'am. Tapos parang binagbubulungan nila, uy, si Sander, pogi na pala sa personal si Marlo, gano'n. Sabi, pogi na Oo, sila. medyo lumaki yung ulo ko, parang paano yung tenga ko eh. Lumaki daw ulo mo? Ma'am, inaamin ko naman po yun, ma'am. Totoo naman. Ma'am, opo, inaamin ko Bakit naman. lumaki ulo mo? Hindi naman talagang lumaki ulo ko, ma'am. Parang sobrang na-overwhelm lang po ako sa nangyari sa akin. Walang nag-guidance sa akin. Yung mga kasama ko, sila yung mga ayaw mo pa picture. Akala ko normal yun. Ayaw magpa-picture. Ayaw mo pa picture. Sikat Mga ako eh. artista yun. Ma'am, ayaw ko magsalita. Hindi, sabihin mo sino yun. Sino yung mga artista? Ayaw magpa-picture. Basta ma'am, sikat. Sabihin natin sikat na lang, ma'am. Oo nga, artista. Ayaw ko. Ma'am, susana. Ang tingin mo, ganun yung attitude niya na medyo ayaw niya. Tingin mo, tamang attitude yun. Feeling ko, ma'am, siyempre hindi naman po ako artista eh. Sila kasi talagang galing sila sa pamilyang artista eh. So, feeling ko, ma'am, normal lang yun na parang, pag magpapapicture ako, dapat may oras lang, ganun. Hindi pala dapat, ma'am, kung pag may nagpa-picture sa'yo, ngiti ka. Kahit pagod ka na, ma'am, dapat nakangiti ka pa rin. Dapat pala po ganun. Wala, ma'am, pag pagod ako, nakikita ko sila na, pwede pakisabi, pagod ako, mamaya na, ganun. Kaya akala ko normal yun. Sasabihin ko din sa mga tao na, uy, pagod po ako, pasensya, hindi ako mag-ano. Pero pwede sana. Oo, ma'am. Sino artista yun? Mamayo ka ba? Basta itagin natin sa pangalan. Hindi, ma. Tago sa pangalan. Wow. Sikat pa ba siya hanggang ngayon? Oo naman, ma'am. Sikat na sikat talaga siya, ma'am. Hanggang ngayon? Hanggang ngayon, ma'am. Tinuruan ka ba niya? Sinabi ba Hindi, niya? ma'am. Hindi naman, ma'am. Hindi niya ako tinuruan, ma'am. Hindi niya kasalanan, ma'am. Hindi niya kasalanan. Oo. Nakikita ko lang po kasi. Nakikita mo yung gano'n yung ginagawa niya na... Kasi lagi ko sila nakakasama eh. Sa kabilang channel siya, ma'am. Hindi siya J, tapos To, yung dulo. To. Yun lang, ma'am. Yun lang. Alam, basta J, babae. J ang start ng pangalan. Tapos yung apelido niya, To. Yung first, name. Yung sa surname. Alam ko na! Nagkaroon ka ba ng attitude? Nag-attitude ka ba? Attitude po talaga ako. Hindi ako namamansin. Parang naninigaw daw ako. Pero ito talaga yung boses ko, ma'am. Parang diva-diva, ganyan? Oo, parang ganun, ma'am. That time. Pero mali yun. Feeling mo ba, yung superstar ka? Kasi yun yung nakikita ko sa ibang tao eh. 'Di ba nakikita ko yung iba, sikat sila. Tapos, nagkakagulang sila. Tapos, ang ganda ng dressing room. Parang gusto kong maging ganon. So ano yan? May pagsisisi ka? Sobra man pagsisisi, ma'am. At sobrang pagsisisi. Lagi humihingi ako ng tawad sa Diyos, sa magulang ko, sa sarili ko. Magkano kinita mo nung nasa showbiz ka? Siguro, ma'am, ang pinakamalaki kong nahawakan, 4 milyon. 4 milyon. Nasaan yun? Wala, ma'am. Nawala. Di ko din alam, ma'am, kung saan napunta yung mga pera na yun eh. Basta ang alam ko, nagiinom ako sa bar sa Morato. Nagayaya ako ng mga tropa. Napasama ako sa mga maling tao. Pero, ma'am, ito alam to ng Diyos. Alam to ng mga magulang ko. Never ako sumama. Yung mga addict, hindi po. Nag-inom lang ako, nag-yosi. Akala ko kasi tama yun eh, na may mga kasama ka ng mga sikat, umiinom sila, tapos gastos ako ng gastos. Siguro sa isang araw ko, 100,000, ma'am. Gagastos ko, isang araw lang, ma'am. Ano feeling mo hindi mauubos yung pera? Ganun, ma'am. Parang feeling ko marami akong pirang dumadating. Hindi ko inisip yung business, ma'am. Ikaw lang humawak lahat. Wala ka napundar. Wala, ma'am.
Kahit ano? Bahay, sasakyan, wala. Ang napundar ko, ma'am, kaibigan. Kaso yung mga kaibigan nila, wala na nung di na ako sikat. Wala na. Hindi na, kahit kamustahin ako, wala na, ma'am. Dumating yung pagkakataon na may nangailangan ka, nilapitan mo sila. Opo. Anong sabi sa'yo? Wala. Ma'am, hindi nila ako. Wala, kahit scene, wala. Anong lesson mo sa kaibigan? Yung mga kaibigan na yan, yung mga nasa paligid natin na yan, oo, kaibigan natin sila, pero wag yung sobrang tiwala na lahat ibibigay mo. Gumastos ka ng ganito, wag ganun. Hindi ka pa nariritoke. Paano mo i-describe ang sarili mo nun? Jungkook. Kaya niyo, mama, si Jungkook ng BTS, pogi mama, ayun lang. Ganun. Proud ako na kahit ganun yung tsura ko, ma'am, pogi ako, ma'am. Feeling mo? Talaga? Talagang ginawa ko lang talaga ito, ma'am, para lang sa kasikatan. So tingin mo talaga no, nung hindi ka pa poging-pogi ka talaga sa ako. sarili mo? Sabi ng mama ko, ma'am, mama ko pala ang kauna-unahang kumpanse. Oo. Tapos yan, paano ka napapasok doon sa #5? Sumali po ako ng choir sa simbahan. Tapos, feeling singer-singer, ma'am, Naging group kami. Kunyari, boy group. Yun yung mga panahon, ma'am, na uso yung sa Channel 7, Accelerate. Tapos, may Gimme 5. Hi guys! We are Flashlight! Ano yung mga naging racket nyo doon? Mga piyesta-piyesta sa barangay. May bayad yun? Opo. Ma'am, kahit maliit, ma'am, malaki na para sa amin yun. Bibigyan lang kami ng 3,000. Hindi mo mapupulot ng 3,000, ma'am, sa isang araw po. Ano ginagawa nyo? Ang saya-sayo, ma'am. Papiling-piling po. Kaya ako, kahit sabihin kami pangit, okay lang. Basta, ang nasa isip ko lagi sinasabi sa kanila, at least nakakapagpasaya tayo ng tao at hindi tayo nananapak. May nagsabi ba sa'yo na yung itsura mo ng pangit, gano'n? Opo, ma'am. Daming beses, ma'am. Gusto ko nga sabihin sa kanila, pasalamat ka, gwapo ka. At hindi ka tatawagin gwapo at maganda kung walang katulad kong pangit. Kanino kayo kukumpara? Siyempre sa amin mga pangit. Uy, pasalamat nga, binigyan kang pogi ni Lord. Dapat thankful ka kasi kami pangit. Kami lahat nagsasakripisyo ng mga panlalait. Dapat meron kayo, di ba? Namimintas ka ba ng kapwa-artista mo? Ma'am, dati po talaga, ang totoong nangyari naman po doon, nagsisorry ako, ma'am. Lagi ko sinasabi, sorry, Ate Kat, sorry. Hindi ko yun sinasadya na sabihin yun. Yung lobo kong ginagawa pa ni Catherine Bernardo po sa Kangku yun. Ba't mo ba sinabi? Ang propaganda noon kasi, may mga basher, di ba? Yung mga artista. Lahat naman ng mga sikat may mga basher. Merong talagang nagsabi sa akin, bibigyan ka ng 5,000, tapos i-bash mo si ganito, ganyan. Binayaran ka? Yun yung kasagsagan ng Marlong, sikat na sikat ako, ma'am. Binigyan ka ng 5,000 para i-bash mo si Catherine. Pumayag ka? Mga panahon na yun, ma'am, malaki na po yun. Parang 100,000 na dati yun, Mura lang dati ang bigas, Ano mo ba yung sinabi mo? Yung nagsabi po ako na nga siya, about sa paa niya, gano'n, sa legs niya na Sorry, Ate Kat, pero hindi ko sinasadya po yun. Tapos nung nag-Sanderford na ako, dun nilabas nila, lahat ng video, nilik nila lahat. Anong naramdaman mo nun? Nilik na. So nakarating na kay Catherine yun. Opo. Ayun, ko na parang, bakit ngayon pa kung kailan eto na yung ko Kung kailan sikat ka na. Opo, ito na yung talagang umpisa ko Tingin mo ba ano yun, na naka-apekto rin yun para... Isa po yun. Kasi gumawa po ako ng pagkakamali po. Kumbaga, consequence ko yun sa lahat ng pagkakamali na ginawa ko Arestado ang social media personality na si Marlu Arizala o mas kilala bilang si Sander Ford. Ito ba, isang matindi dito, sinasabi ikaw ay kinasuhan ng physical abuse at sexual assault. Anong totoo dyan? Ang totoo po talaga, walang physical po, walang sexual harassment. May nangyari po sa amin kasi magjowa po kami and nakatira kami sa pero talagang nasa legal age kami, same age kami. And then, siguro, ang maaamin ko lang, ma'am, emotional. Abuse. Yun. Nakasasalita ako ng hindi maganda. Hindi niya siguro ako naintindihan pero kaya kami nagkaayos ngayon dahil pinaintindi ko sa kanya. Sabi ko, yung mga panahon na yun yung mga, nung magkasama tayo, yun yung mga panahon na sobrang breakdown ko, sobrang yung mental ko wala talaga. As in, yung galit ko sa mundo, nilalabas ko na lang kahit kanino. So, paano natapos yung kaso? Inyatras? Na-dismiss na lang po. Okay na po kami ngayon. May anak na rin po siya. Ano sabi na magpaparitoke ka daw ulit? Ma'am, opo, ma'am. Gusto ko pag naging okay po ulit to, ma'am, lahat ng kikitain ko ngayon, ma'am, para sa anak ko na. Ano ipaparitoke mo? Ito lang, ma'am, papais ko lang konti. Bakit? Ano meron sa ilong mo? Kasi tumabang ako, gumanon siya, ma'am. Kaganon po yung dati, ma'am. So, magpapalit lang ako ng pisngi, magpapalagay ako ng jawline, tas ito lang. Kailan mo gagawin yan? Dapat po, ma'am, last year, December, nagkasakit po ako, nasa operating room na ako, nakahiga na ako naka-general anesthesia na ako Pagising ko, sabi ko, eto na ba yun? Ba't parang walang nangyari? Pangit pa rin. Yung pala, hindi natuloy. Bakit? May sipon po ako, ma'am. Nilihim ko sa doktor, sabi pa ni Doc Yapi. Hi, Doc Yapi. Pwede sabi pa ni Doc Yapi. Hi, Doc Yapi. Sabi ni Doc Yapi sa akin, di ba? Sabi sa'yo, kami mga doktor, hindi nyo kami maloloko. Alam namin yan. Bawal ang... May sipon, ma'am. Bawal Bakit? lang may tigyawat, bawal lang may sipon. Pagka nagpapayos ng ilong. Hindi ako na masyado nakapagpa-check up.
Kasi dumaretso kami uwi dito sa bahay po namin. Ba't hindi na natuloy? Hindi ba gumaling yung sipon mo? Gumaling po siya. Dapat January, si Doc Yapi natin naging Sparkle. Naging part siya ng GMA. So, nag-artista, marami na siyang show. Na-busy siya, ma'am. Nagkausap po kami, sabi niya itutuloy daw po namin. Baka feeling ko gusto ni Doc middle of this year. Mga August or October, yun. Kumusta ang ano mo ngayon? Paano mo yan yung mental health mo? Ngayon po, ma'am, wala na akong mental health ngayon, ma'am. Basta makita ko lang po yung asawa at anak ko nakangiti, ma'am. Okay ka na? Opo. Pero legit, ma'am, talagang nagkaroon ako nun kasi meron akong tinitake na gamot nun. Nagpakonsulta ka? Opo. Meron akong psychiatrist. Paano mo hinahandle ngayon yung mga ano mo, yung mga dumadating sa iyong mga... Bagong bashing, ma'am. Oo. Ano, ma'am, hinahayaan ko na lang din sila ngayon. Basta, ang goal ko ngayon, ma'am, para sa pamilya ko, dapat maging maayos kami. Ayoko maranasan ng anak ko yung broken family, katulad na nangyari sa akin. Ayoko maranasan ng anak ko yung hirap ng buhay na naranasan ko. Sa tingin mo ba, ano ang importante sa isang tao para magkaroon ka ng confidence? Ugali ba yan? O yung physical na inyo? Ugali po talaga. Kasi ito lang yan po Yung physical natin, nababago yan Pero yung ugali, hindi po talaga. Kung pili mo masama ka, gawin mo mabuti yung sarili mo sa harap ng camera, kahit sa personal. Off the camera, dapat maging mabuti ka. Kasi yan yung magre-reflect sa mga tao. Yan, hanggang sa pagtanda mo, yan ang tingin nila sa'yo. Wala, nagla-live selling ka. Guys, meron tayong salamin sobrang kailangan to ngayong tag-araw. Alam niyo naman mainit, di ba? Para kung di sumakit ang mata ninyo, gumamit po kayo nito dahil napakaganda po nito. May kasama na po siya anti-rad. So, anti-rad na siya, guys. Kahit saan ka magpunta, sobrang ganda niya. Pag sinuot mo to, guys, nakakapogi. Daniel Padilla. Di ba? Kaya bumili ka na nandyan sa Yellow Basket for only chu-chu-chu-chu-chu. Ganun, ma'am. At ito pa, pag bumili ka, ma'am, may libre na tong signature ko. Ginagawa ko para lang kumita, ma'am. Hindi ba naniniwala talaga, ma'am? Bumibili. Bumibili si ma'am. Dahil doon. Opo, nakaka 100 sold ako, 100 pieces sold. Oo. So sabihin natin mga 14K minsan. A day. Explain mo nga yung paano yung ano, yung panahon na sabi mo walang-wala ka. Yung panahon na walang-wala ako, ma'am, yan yung panahon na walang trabaho, walang pera. Talagang, ma'am, naranasan namin kumain kami, chichirya, ulam namin. Kayo mag-asawa? Opo, buntis siya. Chichirya lang kinakain namin, tapos ulam namin. Tapos, nag-iintay kami ng mga bigay ng kapitbahay. Buntis siya nun, ma'am. Hanggang sa na-realize ko na parang hindi pwedeng ganito kasi maselan siya magbuntis. Kasi first baby namin yun. Tapos talaga, ma'am, naghanap po ako ng trabaho, ma'am. Pumunta ako lahat dito, inikot ko sa Cavite. Nag-apply po ako. Sabi ko, nagpasalamat na lang ako kasi kahit pa paano nakilala nila ako as a Sanderford. Sa anak mo, di ba, ano yung gusto mo na ipamulat sa anak mo? Now, syempre may mga pagkakamali ka na agawa sa buhay na hindi dapat magawa ng anak mo. Unang-una ko talaga sa kanya, ma'am, makikapwa-tao siya. Yun ang una ko ituturo sa kanya. Makikapwa-tao ka. Marunong kang magsalita. Ma'am, ngayon, matutuwa kayo kung makita mo siya, ma'am, kasi every time na manghahampas siya, yung parang palo na, yung biro niya na palo. Sorry, Papa Jesus. Ito, kasama natin yung kasitahan ni Sander. Si Jenna. Kwento mo nga pa, paano ba kayo nagkakilala ni Sander? Nag-talent po ako sa KMJS po, Gabi ng Lagim. And then, nag-trending po kasi yon. Ako po yung nag-lead role. Pero po kasi that time, hindi po kita yung mukha kasi may prosthetics po. Ano ba role mo dun? Parang humandal po. Ang ginawa po ng manager ko, bali, pinost niya po yung totoo kong muka compared dun sa prosthetics. Nagkataon po pala na friend po pala sila. Mutual sila. And then ngayon po, nag-chat siya dun sa manager ko na nag-chat nga daw po pala siya sa akin. Tapos yun po, ang tawag ko po sa kanya dati, Kuya. Nag-reply po sa kanya, Hi Kuya. That time din po, nag-start na rin po ako mag-vlog. So sabi ko, nung una po talaga, that collab lang po kami. Hanggang sa yun na po, nagkasama kami ng matagal. Dagdag ko lang, Ma'am Su, meron akong phobia sa human size na doll. Tapos napanood ko siya doon. Hindi po ako nakatulog, 2 gabi po. Takot ako mag-CR. Ayokong lumabas na wala akong kasama. Tapos pinost siya yung isang talent coordinator na friend ko, manager niya, pinost siya na Bita. Nag-comment ako doon tapos nagalit ako. Mali yung sinabi ko pero talagang nagalit ako. sabi mo? Binura ko, sabi ko, nandiyan ka. Di mo ako pinatulog, walang ganyan ka. Tapos, after ilang oras, naisip ko bigla, ang pangalan, Jenna, ay babae. Ay, ginawa ko, ma'am. Ay, wait lang, tingnan ko muna, stock ko muna. Picture niya, nakakatakot, di ba, ma'am? I-swipe ko.
Ay, maganda, ma'am. Balik ako doon, dinilit ko yung comment ko. Tapos nag-chat ako sa kanya, hi po, ate. Ilang buwan bago kayo talagang naging magkasintahan? May isang buwan, ganun. Isang buwan? Actually, wala po. Wala, hindi. Wala. Ano pa lang tayo noon, syempre parang MU. Talagang totally na tinanggap natin na magjowa na tayo, yung magkasama na tayo. Ano na gusto mo kay Sander? Ano po? Parang, Pogi, huwag mo pogi. Minsan lang maging pogi, babe. di, ano po kasi, caring po siya. Maalaga, opo. Paano mo nasabi maalaga siya? Kasi nagkasama po kami sa Nueva Ecija, 2 weeks. Talagang bantay sarado po kasi siya sa akin noon. Sa pagkain, sa ano, lahat po. Pinakamasakit na narinig mo about him? Yung ano po, yung laos na siya. Ikaw, nasa baba pa Siguro, lang. ako doon sa baba pa rin daw. Tapos paano mo siya hinahandle? Kaya natin yan. Parang ang buhay po kasi gulong. Ngayon, nandyan ka. Pwede ka pa rin umangat, sabi ko sa kanya. Kaya pa rin po. Sipag at syaga lang. Eto may sinasabi, ano yung issue niyo daw tawag? Grooming? Dahil 22 ka, 16 lang si Jenna nung naging kayo. 18 pa po kami nagsama talaga. 18 kayo nagsama. Opo. Nagkikita lang kami parang collaboration, ganon. Ganon lang po, yung mga video lang na sa TikTok. So wala ka parang tingin, wala man kayo nalabag sa batas na nagsama. Wala naman po. MU kayo. Parang mutual understanding, ganon. Pero love na namin yung isa't isa, pero hindi pa pwede, di ba? Pagdating namin nung 18 years old niya, doon na talaga namin sinabi na parang siguro parang gusto ko na yung parang magkasama na kami. Ako yung lumapit sa kanila, pumupunta sa kanila. Sinabi mo? Doon ako tumira sa kanila. Opo, doon ako tumira sa kanila. Hindi ba umano yung mga Nagalit naman po sila nung una. Pero natanggap na lang din ako nila tita tsaka nila tito. Magkaiwalay kami ng higaan. Siya sa baba, ako sa upuan. Nandyan kami. Tapos, pag tutulog kami, hawak kamay lang, ganun lang kami. Ito yung upuan, ganun lang ako sa kanya. Bawal kami magtabi kasi dito lang sa gilid yung parents niya. And then, ayun, after po nun, iba 18 na siya, ganun yung nangyari sa amin, nasa kanila kami. Unexpected naman po na nagkaroon kami ng baby. Si Mami Jenna, kunyari, pa-promote ka ng product. Kunyari, meron kang product mo ng diaper. Diaper tama. Beauty product. Sige, go, beauty product. Ginagamit ko po kasi mukha ko. Ay, sa kanya, ma'am, madaya ka sa kanya, may face value. Akin wala. Pag gumamit ako, walang bibili eh. Sige na, paano? Sige na. So, ayan guys, dito tayo ngayon at ginagamit ko nga po pala sa face ko yung ganito, ganyan. Parang ganun lang po. Inaano ko po kasi sa face ko, puro more on face product po kasi sa Oo akin. nga, ganda ng pala. Okay. So, mukha niya ang ginagamit. Ikaw? Mukha ko din, ma'am. Mukha ko din, ma'am. Pero iba naman, ma'am. Anti-beauty naman po. Ikaw, Jenna, sino ang mas gusto mo? Si Marlo o si Sander? So sabi ko sa kanya, eto ako. Pogi yan. Jungkook yan. Kasi yung idol mo, si TJ Monterde. Ayan yun, no? Siyempre, nagsasama na kayo. Ano ayaw mong ugali niya? Mabunga nga po. Bungangero si Ano ko, ma'am, alpha ako eh. Ang makakatuwa naman sa amin, pag nag-aaway kayo, ma'am, hindi po kami nag-aaway yung sa... Kasi nag-aaway kami that time, una eh. Kaya basag yung ganyan. Hindi ako nananakit eh. Diyan ako susuntok pag galit ako eh. Papansin ko lang, may earthquake mo dito. Nagkaroon ng earthquake dito. Hindi, ma'am, kasi ma'am, pag minsan sobrang galit ko na, hindi man ako nananakit, ma'am, pero talagang, minsan nakagano ko, ma'am, ano ba? Gano'n ako. Tapos yun, So ito, basag. dahil nag-away kayo? Hindi naman po, parang sobrang galit ko lang talaga na napuno ako. Diyan niya po nilabas. Nakampas ko lang to. Ano yung hindi alam ng tao kay Sander na tingin mo dapat nilang malaman dahil maganda about him? Pagiging matulungin niya po. Kasi hindi po open yung tao dun eh. Ang alam lang po sa kanya, yung mga bad side niya. Kasi parang natatakot na rin po kasi kaming ipakita yung ganong side niya. Kasi po, ibabash lang din siya eh. Ang sinasabi po, ay wala yan, pakitang tao lang yan. Parang ganun po. Yun po, yung matulungin siya sa family. Kahit po sa family ko, sobrang, basta meron po siya, bigay lang ng bigay. Ano yung pinakamabigat na pagsubok na pinagdaanan nyo na sa inyong relasyon? Lalo na ngayon na magkasama kayo. Muntik na po talaga kami maghiwalay. Puro laro po kasi. Nahilig Yan ako po sa laro. iPad. Nahilig ako sa laro. Opo, meron na po. Yun po yung kinagalit ko po that time na may sakit po yung anak namin. Tapos, sabi ko po, kailangan nang dalhin sa ospital. Tapos siya po, parang wala lang, naglalaro lang siyang ganyan. Di niya po ako pinapakinggan, ngayon hiniwalayan ko po siya. Sabi ko, kailangan niyang ma-realize na meron siyang kami. Siyempre, ang naging coping mechanism ko po kasi, mag-post. Eh, pagkakamali ko rin po yun. Ayun po, kumalat sa social media. Viral. Tapos nag-post na rin po siya. Nag-post. Salpukan na kami. Ano sabi? Sabi, tama lang yan, iwalayan mo na yan, ganito, ganyan. Pangit naman yan. Maghanap ko marami ka pa makikita ang pogi niyan, kahit matanda na, may pera naman, buka ganun. Hindi ako nagpapekal sa ganun, ma'am. Ang ginawa ko, ma'am, na nilagay ko yung sarili ko sa
ayos. Nag-isip-isip ako, nilay-nilay. Nagnilay-nilay ako. Tapos yun, pumunta ako sa kanila, sinuyo ko siya, ma'am. Kasi naisip ko yung bata, kawawa eh. Ano yung pinakamasayang bahagi ng buhay niyo bilang magkasama kayo? Ikaw? Pinakamasaya po na nagkaanak kami. Ako, basta kasama ko sila, ma'am. Sila na yung nagpapasaya sa akin. Yun na yun. Sila yung dalawa. Kumusta si Sander bilang tatay, bilang provider ng pamilya? Ngayon po, okay na po. Kasi dati nga po, parang wala siyang pakialam. Tapos kailangan pa po paghihingi ng gatas dati. Uy, wala nang gatas anak mo. Naalala ko pa, ma'am, sabi niya sa akin, mas lamang pa yung ambag mo sa alak ng tropa mo kaysa gatas ng anak mo. Sabi ko, pwedeng ano yun ha, pwedeng content yun ha. Pero, Galante sa barkada, sa tapos sabi niya, pamilya. hindi. Oo. Tapos pumasok sa isip ko, oo nga no. Ayun, doon ako nag-start na pumunta ako sa atin, sinuyo ko siya, ma'am. Alam mo, ma'am, hindi ako nagdala ng bulaklak. Anong dala ko? Gatas. Ang dala ko, hindi sa cake at saka bulaklak, gatas. Be, sorry na be, ako gano'n ako gatas, dalawa pa yun, ako gano'n. Bilang asawa, kumusta siya? Okay naman po. Mabunga Mas ano po kasi ngayon mas nag-mature na po kami sa isa't isa. Paano ka binago na ni Jenna at ng anak mo? Ito lang lagi sinasabi sa mga ibang followers ko, ibang tropang lalaki. Kaysa maghanap kayo ng ibang babae, yung asawa niyo, pagandahin niyo. Yun na lang yun. Tama, di ba? Pagandahin niyo, gusto niyo bibigay kayo ng mga pera sa mga ibang babae, bigay niyo pera asawa niyo, yun lang yun eh. So, Sander, kung may babaguhin o ireretoke sa buhay mo, ano yun? Yung ano na lang, ma'am, yung career ko, gusto kong baguhin yun. Gusto kong mabalik ako sa pag-aartista. Gusto ko ulit kahit maging mag-taping lang, kahit extra. Bakit? Naging passion ko yun, ma'am. Kumbaga, kahit sa pagtulog ko, napapanaginipan ko, may nagkakat dyan sa gilid ko. Akala ko totoo, tapos gigising ako. Alam mo, akala ko talaga nag-shooting ako ganun. Yun yung parang minumulto na ako ng ko eh. Anong gusto mong sabihin doon sa mga nakakaranas ng bullying? First, magtiwala kayo kay God kasi siya lang yung mas nakakaalam. Isipin natin, si Lord nga, nakayanan niya saluhin lahat ng problema ng mga tao sa sanlibutan. Tayo pa kaya na tao lang. And then second, idaan natin sa mga kung ano yung gusto natin, mga hobby natin. Third and last, yung family mo. Kausapin mo na yung family mo. Hindi mo na kailangan sa mga sinasabi ng ibang tao. Hayaan mo yung pamilya mo ang magsabi sa iyo nun. Kung ano sinasabi sa iyo ng ibang tao at hindi ka naman gano'n, huwag kang masaktan. Yung mga nambubuli, ano masasabi mo doon? Marami ngayon ang biktima ng bullying, nagpapakamatay dahil sa bullying. Kaya sana wag na, please. So, Sander, meron akong salamin dito. Anong gusto mo sabihin doon sa reflection mo sa salamin? Kung masyadong taasan, hayaan mo ng paa mo ay nasa baba. Mahalin mo yung magulang mo, pamilya mo, lalo na yung binuo mong pamilya. At yung mga taong naniniwala sa'yo, maging totoo ka sa kanila. Huwag mo silang pababayaan, huwag mo silang bibigyan ng sakit ng ulo. Huwag kang magsasalita ng hindi maganda sa kanila. Mahalin mo sila. Love, love, love. Kung gusto mo ng malaman ng mga interview at kwento, Kay Susan tayo! Para updated sa mga latest na video ng Kay Susan Tayo Vlogs, mag-subscribe lang sa GMA Public Affairs YouTube channel.